bugat, no? Mga utod. In fact, no, ang kalibutan subong nag-celebrate siyang Holy Week. Okay? But excuse me. Very sad kay every year, no? Every year balik-balik ang ilang pag dumdum, ilang pag-celebrate, no? Sa gihimo ni Kristo. Kita gapati nga ang gihimo ni Kristo once and for all. Amen. Okay, so tonight dita magadugay. Mag-proceed kita sa aton nga Bible study. God willing matapos na nato aton nga series study about sini ginatawag nga Calvinism. Okay? Or mga kabiyanan, tulip. Okay? So magatindog kita kag bukas kita Romans chapter 3 verse 26. Romans chapter 3. Brother Jonathan palihog ipasulod ba daton nga kuan whiteboard dugay-dugay. Okay, chapter number 3 verse 26. 3:26 book of Romans. All right, ready? Let's read verse 26. Go. To declare, I say, at this time, his righteousness, that he might be just, and thus justifier of him which believeth in Jesus. So, suno kay Paul, mga abiyan kita nangin righteous, gindeclare, nga righteous, gindeclare, nga just, bangod si Jesus Christ, amo ang aton justifier. Kag, nangin justified kita, nangin righteous kita the moment we believe on the finished work of Jesus Christ on the cross. Father, we thank you for tonight. We thank you for this opportunity, Lord, nga kami liwat, makatipon, makatuon, makapamati, kag makalearn sa imo pulong. Ginoo, ari kami, kag nagapangayo kami bulig, nga liwat, Lord, ikaw paintsindi sa amon. Tagay kami sing maayo nga paghangop, maayo nga pag-insindi, kag of course ang enlightenment paagi sa power of the Holy Spirit. Nga ang mga bagay-bagay, Lord, nga amon mabasa, amon mabatian karon nga gabi, Ginoong Dios, dako sang kahimuan sang amon nga kinabuhi. Especially, Lord, nga mangin aware kami nga subong this time in the last days, in perilous times, Lord, nagadata, nagalapta, nangin rampant, Lord, ang mga false teaching. And that is why nga dapat kami mag-learn. Dapat kami mag-double time, amon istudihan imo pulong, amon i-double check. Nagasiling ikaw sa book of John, try every spirit, whether they are of God. Kay hindi tanan, Lord, nga mga teachings biblical. Hindi tanan nga teachings dispensational. And that is why nga kami amay, hindi lang mangindependent sa mga nagalecture, nagawali, kundi kami mismo mag-strive nga mag-learn, amon i-feed, amon i-double check ang mga learnings nga amon matunan. Kag subong nga gabi, salamat, Lord, may opportunity kami makatipon kag makagather agud to ikaw, Lord, amon nga himayaon kag tun-an imo balaan nga pulong. Sa liwat, Lord, sa amon pagpadayon, amo ginatugyan ini nga oras, ikaw magapanguna sa amon. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Salamat, pungko na kamo. Okay, balik kita sa aton nga weekly topic about Calvinism, or known as utod, no? Tulip, total depravity. Okay? And then unlimited. Okay, sorry. Unconditional. Okay? Election. And letter L. Okay. Ito yung tinatawag nga limited atonement.
Okay? So, dire kita nag-stop. Okay? So, ang Calvinist or Calvinism, ini nga teachings, tudlo, nagahambal, okay? Number one, nga ang tao daw, depraved, no? Kag hindi lang depraved, but total depravity. Maghambal ikaw, magsiling ikaw, total depravity, that means ang tao wala capacity nga mag-response sa Ginoo, wala mag-response o wala siya ability nga mag-believe sa Ginoo unless nga siya i-regenerate anay. Kaya tungod, ang ilang ginabasihan is that, okay, ang tao is total depravity. Like I said, kapati kita ang tao depraved, but wala kita kapati nga ang tao total depravity. May ara siya capacity, gitagaan siya ability, gitagaan siyang will sa Dios nga mag-response. No, nga maka-response sa Ginoo. Whether i-reject niya ang Ginoo o hindi, may ability ang tao. No? It's a choice sa tao, mga utod. Why tagihimo nga gi-control kita? Why tagi-create sa Dios nga sunod-sunuran sa iya? Kay kini siya butsilingon sunod-sunuran, no? Kung ano dikta sa Ginoo, ano plano sa Ginoo, ang tao wala mahimo. Wala siya capacity to resist, mga utod. Kay depraved siya, which is false, mga kabiyanan, no? Kay siling pa nila, man is corrupt and cannot respond unless unless first regenerated. So para sa mga Calvinism, nauna giligtas siya bago siya maka-response. Dili siya makabilib kung dili siya anay masave. So ang ining teaching sa Calvinism, masave muna siya bago siya maka-response. Which is wrong, mga abiyan. Okay? Kaya halong kita, bantay kita, mga kabiyanan. Okay? Anong hambal sa chapter 3, verse 22? Before lang sa atong gimbasa kay na. Hambal verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Ang righteousness na sa Dios nga ayara kay Kristo Jesus unto all, para sa tanan, kag upon all them, notice the word, unto all and upon all them that believe. Okay, take note, unto all, para sa tanan, kag para upon all them that believe, for there is difference. So makita ta dira, mga utod, no, nga nagapakita ini nga verse nga ang tao does not mean unable, no, upon all them that believe, no, upon them, all them that believe, no. Ephesians 2:1 says, dead in sins. But that doesn't mean, the dead does not mean unconscious. Kanang dead ra, di mo silingon nga patay, unconscious, why siya mahimo, why siya capacity, or incapable. Okay? Kaya amo na ang pagpati sa Calvinist, Ephesians 2:1, that you were dead in trespasses and sins. So dahil patay ang tao daw, hindi siya maka-response sa Ginoo. Why sila kabalo nga ang dead ra, it doesn't mean incapable or unable. May response ang tao. Ang meaning sa dead ra, separated. Okay? Disconnected. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin nga separated ka, disconnected ka, incapable ka na. Wala ka kapasidad nga mag-response sa Ginoo. Na-disconnect ka lang. No? Na-separate ka lang, mga kabiyanan. Alright? And unconditional election. No? Nga unconditional election, ano ni siya? God chose specific individuals to salvation before creation without condition. Nga kini, Brad, okay? Before the world began, before the foundation of the world, na-destin na, napili na kung sino ang luwason, sino ang hindi luwason. Kag ikaw nga tao, mga utod, anong tawag sina? Okay? Without condition. Kaya gitawag siya unconditional. Alright? Choosing in Him, choosing us in Him. Amo ng phrase gingamit nila, Ephesians
1:4 kanang word chosen us in Him. Kanang in Him dira is not election corporate believers. Okay? It is election is a corporate believers are chosen in Christ, not chosen to be placed in Christ unconditionally. The condition, faith. Okay? Ephesians 1:13, in whom we trusted, after that ye believe, ye were sealed. Belief comes before sealing. No? Belief comes before sealing. Nauna anay ang believing before ang sealing. Okay? Hindi nauna ang sealing or in other way around. Hindi po, mga utod. Okay? Anyway, okay, may anak ako. And then, limited atonement. Okay? Kini nga teaching, ang limited atonement, di believe ang Calvinism, ang word nga, naga-refer sa word of elect. Word of elect. So every time makakita ka sa world, hindi na siya naga-define or naga-refer sa whole world. Kabilugan nga kalibutan o humanity or mankind. Ang ila pag-insindi, world of elect. Grupo, kalibutan, brad, circle sa mga elect, mga pinili. Amo niya ang ila. So every time nga makakita ka sa world, ang ila pag-interpret, world of elect. So na budlay na. Budlay na siya. Paano mo na brad i-interpret ang 2 Timothy o 2 John chapter 2 o 1 John 2:15? O kanto ta kadali. O kung i-assume na to, i-assume ta brad nga every time ang world diyan naga-refer sa world of elect. O paano ni karon ang hambal ni John? Kay naghambal siya diri. Ano hambal niya? Verse 15. Love not the world. O paano mo na-interpret, Brad? Love not the elect? Love not the world. O love not the elect. Neither the things that are in the elect. O, paano na? Neither the things that are in the world. If any man love the elect, the love of the Father is not in him. O, verse 16, for all that is in the elect. Kaya mo man pagpati nila nga ang world daw is world of elect. For all that is in the world or elect, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the elect. Muna, pangambal mo? Daw balikwaot masyado mga utod. Ano pangambal dira? Oh, verse 17, and the elect passeth away. O paano na karon? And the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So budlay kayo. Kung amo na siya, i-assume na to nga kini nga world. Kay kanang ilang ibasihan, ang John 3:16, Brad, kanang world diha, Brad, hindi na nga humanity, hindi na nga bilog nga mga tao sa kalibutan. Ang John 3:16, world of elect, mga pinili, mga tao sa iba-iba nga kalibutan, kato sila nga mga elect, amo to ang dili maperes, but have everlasting life. Subudlay. O damo ka banggaon, damo ka i-contradict bad nga mga verses dira. Kung ang imo pag-interpret sini nga world, literal nga world, humanity, humankind or mankind is mga elect. Maraming verses sa Bible bad nga. In fact, sa Bible damo kanang world ba damo na siya meaning. It could be system. System. Ordinances. Ordinances, system, Ano pa? Ano pa nga ang meaning dira sa world? Anong hambal sa Romans chapter 12? And be not conformed to this world. So ano to nga klase nga world? Mga tao ba to? Literal ba to nga no? So system to.
Nga kita hindi ta magkonforme, di ta mag-uyon, di kita mag-adapt sa sistema sa kalibutan. That means worldly, nga mga pamaagi sa kalibutan. Oh. So damo meaning sa world. So kung tanan nga world is i-connect mo dito sa elect, damo maano ba? Budlay kayo. Oh, anyway, iba nga si pari topic to siya nga may different meaning sa world nga world. Oh, may iba-iba nga meaning, Brad. Okay, kaya dili pwede kaya i-connect mo utod ang tawag nga world, limited atonement para lang sa mga elect, para lang sa mga pinili. Oh. Ang kamatayon ni Jesus Christ is natawag universal provision. So si Lord, ang iya kamatayon mga utod means universal. Okay? Number 1, okay? Christ's death is universal. All right. Hebrews 2 verse 9. Ladies, would you please read? Okay? Ladies, please. Hebrews chapter 2 verse number 9. Chapter 2 verse 9. Sige. Mag-open ta. Okay, mga ladies, basa please. Chapter 2 verse 9, Book of Hebrews, go. Okay, take note the word taste death for every man. So ang gigamit, ang kamatayon ni Kristo is for every man. Amen? Every man. Nakatilaw siya. Naka-experience siya sa sangkamatayon. Gihimo siya lower than angels. Nag-antos siya. Ang glory niya, andyan ang glory niya, pero tinanggalan siya ng glory. Nag-give up niya ang glory. Kag nakatilaw sa sangkamatayon. Kag iya kamatayon para sa sangkatauhan. Para sa bawat isa. Every man. Wala siya nagsabi, Brad, every elect or for the elect. No, but every man. That means every individual. Even, hindi pa pinanganak, Brad, kasama na doon sa kamatayan ni Kristo. Amen ba? So Christ's death is universal. Hindi limited doon lang sa mga naligtas o ililigtas pa lang. Hindi po. Universal. Pag sinabing universal, global, worldwide. Kaya itong teaching na limited atonement, masyado false mga kapatid. Contradictory. Contradiction. Maraming mga verses babanggain mo. Okay? So dito pa lang sa Book of Hebrews, He by the grace of God should taste death for every man. Next, mga utod. Okay? Next is for okay, next, imputation. Imputation. Okay, tingnan natin ang Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse number 6. Isaiah 53 verse number 6. Okay, mga lalaki naman. Pakibasa, mga lalaki. Okay? Umpisahan niyo po magbasa verse 3. Mga lalaki hanggang verse 6. Andiyan kayo? Sige po. Verse 3 to 6, ready, go. He was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him rejected, seated of God and afflicted. 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was Sabay-sabay.
and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone his own way, and the Lord hath given him iniquity of us all. Okay, so klaro, sino ning gi-refer? Wala iban, Jesus Christ. So sa book of Isaiah pa lang, prophetic ni. Gi-prophesy na. Layo pa kayo si Isaiah sa time ni Jesus Christ. 1,000 of years, maybe. Ang ilang agap, bago pa, Brad. Pero sa time ni prophet Isaiah, gi-prophesy na that there will be someday, mga utod, na isa ka tao, mga abyan, gikaangay siya sa isa ka tanom, tender plant, verse 2. Isa ka tanom nga huyang, isa ka tanom nga bata pa. For he shall grow up before him a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. Wala na yang porma, yang itsura. And when we shall see him, there is the beauty that we should desire him. Ano na siya? Saan na natabo? Dito sa cross. Di na siya makilalaan. Iya itsura, di mo na makilalaan. Beyond recognition. Iyang beauty, ang iyang pagkaitsura. Sa diyang wala pa siya nalansang. Grabe, Brad. Completely opposite. Verse 3 dayon. Nga man, di nato siya halos makilalaan. He was despised, he is despised and rejected. Gintamay siya, ginreject siya. Of men, gitawag siya, a man of sorrows, unacquainted with grief, and we hid it where our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Surely he hath borne our griefs. Gidala niya aton mga kasubo, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten, ginsakitan siya, gidagmalan siya of God, and afflicted, ginsakit siya. Verse number 5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised, take note, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Take note that word, our transgressions, our iniquities. Sunod, that chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kana nga phrase, ang tawag sina, mga utod, imputation. Gi-impute, gipasa. Ang aton sala nga dapat kita magantos, ang aton sala nga dapat kita ang ipanis, ang aton sala nga dapat kita ang silutan, si Kristo ang nag-angkon. Si Kristo ang natagaan sang silot, si Kristo ang nagpenitensya. Amo nang tawag nga imputation, na impute na pasa sa iya. Ang supposed to be nga para dapat sa ato. Nakuha niyo, Brad? Okay? Take note the word, underline that phrase. Okay? The Lord hath laid on him the iniquity of us all. Of us all. Kana nga word, of us of ano nga word? Ang kadautan, ang aton kalapasan, aton mga sala, of us all, laid on him. Laid. Napasan, napasa sa iya, ginpasan niya. Yun ang ibig sabihin. Yan ang busilingon, impute, na transfer, napasa. Ang supposed to be nga para intended sa ato. Di man intended nga dapat i-bruise siya. Di dapat siya ma-stripe. Di dapat siya i-smitten. Hindi dapat siya i-afflicted. Wait siya sala. Amen? Pero nangin sala para sa aton sala. Amo na, Brad. Kaya dalawa ka klase ang imputation. Na-impute ang righteousness ni Christ the moment we believe the gospel. Nagkaroon ta righteousness because of Christ's work on the cross. Pero nagkaroon po imputation sa aton sala. Nga sala nga dapat sa aton, siya ang nagpasan, siya ang nagkuha, siya nag-antos. Ano, Brad? Of us all. Okay? Christ's death, provision niya, universal, bilog kalibutan. Ang iyang death, sunod, ang imputation, na impute sa iya.
Nahatag sa iya, napasa sa iya ang sala kag ang utod, ang punishment. Okay? Next. Oh. Next, ano pa? Oh, 1 Peter, 1 Timothy 4 verse 10. 1 Timothy 4:17. 1 Timothy 4 verse number 17. 4:10. 4 verse 10. Chapter 4 verse 10. 1 Timothy. According sa verse 10, for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that what? Believe. Amen? So, klaro, kanang word, who is the Savior of all men. Number 3, salvation. Now, paano mo na kontrahon karon kung maghambal ka, ang kamatayon ni Kristo limited lang para lang sa mga elect. Hambalon mo naman ang all men dira, mga elect. Hello? Hambalon mo naman na kay ang kunon man nimo ng world, kining world of elect. Mga tao nga mga pinili. Paano nang all men dira? Tanan nga tao nga gipili? Ha? Amo na bot silingon, Brad? Hindi. Pagyambal, all men, that means all men, every individual. Hudyo, hindi. Lalaki, hindi. Lalaki o babae. Oh. Tanan. Si Kristo manluluwas para sa tanan. Amen? So, magbantay ta, Brad. Kaya grabe ning Calvinism. No, very deceiving. Oh, very deceiving teaching. Klaro kayo ang Bible na si Kristo namatay para sa tanan. Manluluwas siya para sa tanan. Amen. Praise the Lord. Oh, especially of those that believe. No? Believe, mga kabiyanan. Okay, next. Ano pa? When it comes naman to sa reconciliation naman. Reconciliation naman ta. 2 Corinthians 5 verse 19. Chapter 5 verse 19. 2 Corinthians chapter 5 verse number 19. Verse 19, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Okay? Reconciling. Sabi ya? The world. Reconciling the world. So, sino ang na-reconcile? The world. Mga kabiyanan. Tanan nga mga tao, magkaroon ta reconciliation. Available ang reconciliation sa tanan. Dili limited lang, dili kay pinili lang. Gi-offer ni Lord ang reconciliation para sa tanan. Okay? As long nga mag-believe kita sa iya. Okay? So, amo ni ang mga Bible distinction, mga author nga, universal provision. Ang kamatayon ni Lord, ni Jesus Christ, universal. Okay? Ang imputation sa aton sala, universal man. Ang salvation, universal. Worldwide. Kag,
ang reconciliation. Tanan, walay isa nga hindi pwede ma-reconcile. Pwede ma-reconcile. Possible nga ma-reconcile. Mga utod, hindi kay mga pinili lang o limited lang. Hindi po, mga utod. Okay? Anong hambal, Brad? Okay? So, very famous ang John 3:16. John 1:29, nabasa natin ini siya last week. Anong hambal sa John? Chapter 1, Brad, verse 29. Verse 29. 29, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, anong sabi ni John? Behold, nung nakita niya si Jesus Christ, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Okay, universal. Tinawag niyang Lamb si Jesus Christ, na kung saan siya lang daw ba makakuha sa kasalanan ng mundo. Oh, which taketh away the sin of the world. All right. John 6:51. John 6:51. Ara pa. John 6:51, verse 51. 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life, amen, of the world. Ginamit niya, world. Individual. So siya daw ang bread of life. Okay? Siya ang eternal bread. Spiritual bread. Nasa diin, hindi na ka magutom. Ga-refer sa iyang spiritual need, mga kaabiyanan. I will give the life of the world. So marami mga utod, no, na mabangga mo. So very very deceiving mga utod kag walay strong foundation. Damo mga verses magpatunay nga ang kamatayon ni Kristo hindi limited. Amen? Para sa tanan. Para sa tanan. Amen ba? Tandaan ta, para sa tanan. Di kita damo pa mga verses nga mag prove that Next, irresistible grace. Irresistible grace. Letter I, irresistible grace. Okay? Ano ang pagkaintindi nyo? Irresistible, from the word irresistible, that is negative or opposite. Resistible, ma-resist mo. Pag sinabing irre, that is opposite. Hindi mo mabalibaran, hindi mo ma-fight, hindi mo ma-overcome. Okay? Hindi ka makasubmit. Amo na siya ang the word irresistible. Hindi ka maka-fight, hindi ka makabalibad. Hindi mo malabanan, hindi mo ma-overcome. Okay? Amo na ang I, irresistible grace. Calvinism claim when God calls the elect, they cannot resist. Base sa ila, na kung tawgon ka sa Ginoo, pilion ka sa Ginoo, hindi ka kabalibad. Kung luwason ka sa Ginoo, hindi ka kabalibad. Amo na tawag irresistible. Way ka mahimo. Musugot ka sa hindi, kung ikaw gipili, way ka mahimo. Kung wala ka man napilian, way ka man mahimo. Kung di ka maluwas, way ka mahimo. Amo na tawag irresistible grace. Grabe mga abyan, When God calls the elect, they cannot resist.
Anong ginakuha nila, Brad? Ginagamit nga verse. John 6:44. Oh, John 6:44. Ano ang hambal sa John 6:44? John chapter 6, verse 44. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Mga kabiyanan. Okay, draw him. So, ang ginagamit nila dira nga word, draw him. No man can come to me. Wala daw sing tao nga makakadto sa iya except the Father. Okay? Draw him. Now, ang pamangkot, who was Jesus speaking to? Sino ang audience niya? So, dapat maintindihan ta, sino ang audience? Sino ang kinakausap ni Jesus Christ this time? Hello, ara pa ta? Okay? Dapat maintindihan ta, mga kauturan. Okay? Ini nga mga tao, Jews under the law. No? Jews under the law. Mga Hudyo, during the law, of course, si Jesus Christ, during the law, gibata siya during the law. Nag-practice po siya og law sa iya nga time. Pero, may ara verse mga utod, sa Bible, nga ang tao pwede mag-resist. Pwede niya tanggihan, pwede niya i-turn down. Okay, tingnan nyo, Acts chapter 7. Acts chapter 7. Verse 51. All right. John, Acts, chapter number 7, verse number 51. 7:51, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Okay? So this time si Apostle Paul, gihambalan sila, ini nga mga tao, mga uton, nga sila mga tig-ang ila nga mga liog, no? Stiff-neck. Gitawag sila nga mga stiff-neck nga mga tao. Simply because kay wala sila, ga-resist sila or gina-define nila, gina-oppose nila ang teaching sa aton nga Ginoo. Alright? Ano pang tawag sila? Stiff-neck and uncircumcised in heart and ears. Silingon mga hard, no? Hard ang ila heart, hindi tender. Gitawag sila uncircumcised heart and a stiff-neck. Anong reason? Ang balipol, ye do always resist the Holy Ghost. So nag-mention si Paul sa word resist. So hindi yung mga tao nag-resist. Sino ilang resist, Brad? Ang Holy Ghost. Ang banal na Holy Spirit. So mali po yung turo o sabi ng Calvinism na ang tao hindi makaresist. Kung pinili ka na, pinili ka na. Kay grace na yan ni Lord. So gitawag nila yon na sovereign grace, absolute. Okay? Complete. May ang control ang Ginoo. So because si Lord ang naghatag sila nga grace, hindi mo pwede i-resist. Hindi mo pwede balibaran. Hindi mo pwede kontrahin. Hindi mo pwedeng tanggihan. Ang tawag doon, yon ang tawag irresistible grace. No? Pero base sa ating binasa, girebuke ni Paul dito mga tao because they keep on resisting the work of the Holy Spirit. Katulad, sabi niya, okay, as your fathers did, so do ye. Gikot niya ang Old Testament, mga time pa ni Moses, nga mga tao, mga tig-aulo, mga tig-kasing-kasing.
Wala sila nagasubmitar sa leadership ni Moses. No? Ginasunod nila ilang kaugalingon. Right? So, mali po, no? Ang hambal mga utod nga ang tao ay walang choice nga mag-resist o walay capacity nga mag-resist mga utod. Okay? Ano pa? Ang verse. Okay? Matthew 23:37. Matthew 23:37. Twenty-three, 37. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them, which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Ini nga verse nagatumod naman sa Israel. Nga ang luyag sa Dios, gusto sila i-gather, gusto sila i-care, gusto sila i-control, gusto sila i-lead sa Ginoo. Katulad sa isang nanay nga ga-care sa iya daw nga mga butobrad, mga piso, gi-gather niya under his wings. Ang Dios gihimo niya nga picture illustration ang hen. Nga ang Dios concern. Kung ang concern daw, kung ang hen daw concern sa iyang mga chicks. Gusto niya proteksyonan. Amo man ang Dios, gusto niya proteksyonan kay concern siya. Pero hambal sa Bible, sila nagdumili. Sila nagbalibad. Sila nagaopos. Hello, harap pa mo? Kanang word, Brad, and ye would not. Kanang word, ye would not. Ano sa Ilonggo na? Hindi sila? Hindi sila gusto? Muna nga balda na ara sa verse, and you would not. So ang Ginoo, hindi niya ginapilit ang tao. Hello? Ang grace, wala ka pamilit. Ang grace, hindi pwede ipilit. Kaya ang grace, opposite sa law. Ang law, wala ka mahimo. Musugot ka sa hindi, obligado ka mag-obey. Otherwise, may consequences. Ang grace, hindi. Oh? Favor na sa Ginoo. Gipakita, gi-offer. Pero it doesn't mean, mga utod, na choice sa tao, whether iya i-reject or iya i-accept. Amo na ang grace. So kanang word pa lang daan, nga irresistible, opposite na siya sa grace. Kaya ang grace, mga utod, is unmerited favor. Hindi ka deserve. Hindi ka bagay, hindi ka angayan. Pero gintagaan ka sang pabor. Ginpaboran ka, ginkaluyan ikaw. So kung irresistible na, but silingon, napilit, no? Na-force, mga utod. Hindi mo na siya volition. Hindi mo na kaugalingon nga free will. Wala ka free will. Wala kay choice, wala kay option, kay ang tawagan ni irresistible, hindi mabalibaran, hindi mapunggan, hindi pwede mo brad i-overcome. Irresistible. So diri pa lang, kini pa lang nga two words, naga-contradict na. Kay ang grace, libre, favor sa Ginoo. Ang isang word, irresistible, hindi mo pwedeng tanggihan, hindi mo pwedeng i-resist. Di mo pwedeng i-turn down. So, dira pa lang. Hindi pa lang mga utod. Di po totoo. Nga ang grace ni Lord is irresistible. Once i-offer ni Lord, hindi mo pwede punggan, hindi mo pwede balibaran, hindi mo pwede i-turn down. Okay?
Alright. Kaya, mga utod. Ano ang illustration? Ano ang illustration, mga utod? Ang Diyos, ano ba? Para bang amnesia? Ang magnet, mga utod, mag-effect lang siya sa metal. Ang kahoy, di pwede siya ang kahoy, mag-resist na siya. Mag-resist ba? Ano na ba? Daw magbato. Wala siya connection. Ang magnet, applicable lang na siya sa metal. Na connection. Mga utod. Okay? Muna nga, dapat kita mag-study pa. Okay? So, damo pa ta dapat i-learn. Okay? The Bible man has life because he believes. He does not believe because he has life. So, ang tao daw, nagkaroon siya life. Kag tungod may life siya, nagpati siya. Hindi siya nagpati tungod kay may life siya. John 20:31. But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. So, saan ka nagkaroon sang life, Brad? Sang ikaw nag-believe. John 20:31. Okay? Gitagaan ka sang life, sang imo pag-believe. Hindi kay, nagkaroon ka sang life, mga utod, bisan wala ka nag-believe. No? Okay? These are written that ye might believe, verse 31, that ye might believe that Jesus Christ is the Son of God. And that believing, hambal diri, and that believing ye might have life through His name. John 5:24. Anong hambal sa John 5:24? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So, diyan ang nauna, life or believing? O believing. Life is the product of believing. Hindi ka nagkaroon ka ng life after, mga utod, o nauna ang life before ang believing. No. Life is the result of believing. Damo pa, mga kabiyanan. Okay? But, of course, tungod kay ano ang aton oras. Okay? Irresistible grace. Irresistible grace. When God calls the elect, they cannot resist. Ang ila pagpati, kung tawgon ka, kung pilion ka, is hindi ka na pwede magbalibad. Hindi mo pwede tanggihan. Kung ikaw giluwas, hindi ka, wala ka mahimo. Kung isa ka sa pinili, di mo man gusto, basta ikaw isa sa pinili, pinili ka na gid. So, amo na ang ila nga pag-intindi, mga kabiyanan, which is wrong. Very false, mga kabiyanan. Okay. Now, of course, last, no, and final, letter P. Amo ning isa pod ka delikado, mga kabiyanan. Okay, number 5 or letter P. Ito ang ginatawag nga perseverance of the saints. So from the word perseverance, persevere. Ano na siya? Padayon. Okay? Calvinism claim true believers will persevere. Okay? Ang identity or identification nga tuod ka nga believer, tungod kay nagpadayon ka. But silingon, kung naguntat ka, nagpalayo ka, naglaylo ka, nagbackslide ka, hindi ka na believer. So ang ilang,
identity ang ila nga pag-identify nga tuod ka nga luwas kung nagapadayon ka. So perseverance ang ila nga test or proof nga ikaw luwas. So sa aton amo ba na? Amo ba na ang proof nga save ka? Ang imong pag-persevere? Mostly sa Bible ba, may mga tao, there were times in the Bible nga wala sila kapadayon. There were times sa Bible nag-fail sila. There were times sa Bible naglaylo sila, even prophets. Amen? Elijah, nakangamba siya, Lord, kuhaan na lang akong kabuhi. Ako na lang isa. When ako upod ang akong mga forefathers gipang patay na nila Queen Jezebel. Ang iba nag-worship na kay Baal, sabi niya wala damo pa ko diri mga gi-preserve ko nga wala pa nag-worship kay Baal. Si David nag-fail, si Jacob nag-fail, si Abraham nag-fail. Now, kung aton basihan bad, kung kato, ang ilan nahimo nga nag-fail sila, hindi na sila saved. Ibig sabihin, tanan to nga mga tao na impyerno gali. Amen? Kagano ang assurance na to? Ara pa mo? Nga kita dili pud mag-fail o makapadayon kita hasta sa katapusan. Anong garanti mo, brad, nga ikaw makapadayon? Hasta mo balik ang Ginoo, makasiling kaayahan nga ang kainiton mo karon, pila ka tuig init ka gyapon, ang kadasig mo karon, amo gyapon sa pila ka tuig from now. Ang imong pagka-active karon, mahambal mo ba? Mamintin mo na hasta pagbalik sa Ginoo. So, ibig sabihin, ang ila salvation is what? Simple lang. Performance base. Performance base. Okay? In short, good works. Kaya ka nang pagpadayon, good works mo na. Ang atong kaluwasan ba, amo na, pagpadayon? So, dira pa lang mga abyan, very controversial na kayo na. True believers will persevere. If they fall away, they were never saved. Delikado ka. Basta ikaw, Brad, backslide ka, tapos nung namatay ka, di ka nakabalik kay Lord, backslider ka, wala ka sa will ni Lord, impyerno ka. Amo na ang ilang kwan. So, good works. So, good works, ay mag-persevere ka man. Kailangan ka man mag-persevere, padayon ka, maghimo si mong Ato mga utod, we agree, we believe on eternal security. Amen? Dapati kita, na once kita na-save, nag-trust sa finished work ni Jesus Christ, isa lang ito, ang work ni Jesus Christ once nag-believe ka. Okay? Purely, sincerely, sa gihimo ni Kristo dito sa cross, everything was settled. Wala nag-require si Lord para patama save. Ang ato lang pagtuo sa gihimo niya dito sa cross. The transaction is complete. The transaction is finished. The transaction is final. Wala na requirement, okay, save ka karon. Pero, tuloy-tuloy lang. Pero, continuous lang. Pero, magpadayon ka. Wala mang ganun na requirement sa Bible. Maliwanag ang Bible, but once nag-believe ka doon sa gigawa ni Jesus Christ, sabi ni Paul, nga inyo po nabaton, 1 Corinthians 15:1-4 nga gospel. Ano pang sabi, Brad? Ephesians 1:13. Ikota na lang. Ephesians 1:13. Anong siling niya? In whom ye also trusted, after that he heard the word of truth. Ano ang narinig mo nga word of truth? So dapat may mabatian ka, anay, nga word of truth. Amo na, Romans 10:17, sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang hearing, ma-develop, ang hearing, mag-improve through ang word of God. Mag-increase by hearing the word of God. So nabatian nimo ang pulong sa kamatuoran, ang pulong sa kaluwasan. After mo nabatian, nag-believe ka. Verse number 17, after ye
heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Ye believe. Oh. Ang sunod. Believe. Sunod. Ano? Ye were what? Sealed. Oh. Ye were sealed. Oh. With that Holy Spirit of promise. So, klaro mga utod, after ka nagpati, after ka nagtuo, utod, okay? Kita gisiliwan sa Spirit of promise, not in performance. Kaya nga aton salvation bad, rest on the finished work of Christ, not rest on us, not based on us, but based on the work of Christ on the cross. So, muna siya ang aton nga, kanuwasan, wala'y gi-require. Oh, kuna muna, Brad, pariho na siya sa Pentecostal. Oh. Ang gikot sa Pentecostal, Matthew 24, and they that endure until the end shall be saved. Wala kay bahandri, perseverance. Siya nga magpadayon hasta sa katapusan. Ang pamangkot, ano ito nga katapusan? Katapusan sa kalibutan, kaya damo katapusan. Katapusan sa bulan. End of the month. Hello, ara ba ta? So ano tong gihambal sa Matthew 24 bad? Nga sila nga mupadayon until the end shall be saved. Kita ba to? Kita ba to nga mga saints? Sa aton ba to nga panahon? Hindi. Tribulation period to. Ang tribulation matabo after the rapture. So kung nag-survive sila sa 3.5 years, di Antikristo, sa kalibutan, amo to sila. Kaya may mga tao bad, during the tribulation nga mag-survive, hindi sila mabeheaded, hindi sila magpamarka sang number of the beast. Makasurvive sila, makatabok sila brad, from tribulation period to millennium. Amo to nga experience sila sa millennium, halin dito sa tribulation period. So amo na to ang good works. Ang salvation dito, good works, magpadayon sila until the end. Dili to sa aton. So in Calvinism, almost the same. So ang ila is perseverance of the saints. Perseverance of the saints. That's why, ang Calvinism, Brad, di ka matingala nga may good works. Mag-persevere sila. Ang true believer daw, mag-persevere. Kaya nga man, si John Calvin, halin ni siya, pari ni siya sa Katoliko. So, ano lang siya, Brad? Kung sa balay pa, girenovate lang. May portion lang. Structure yapon, buong nga balay, may portion lang gi-repair. Wala totally demolish. But silingon, Katoliko siya, may mga butang lang gitanggal niya, pagpanguros, pagpray kay Maria, pero ang ibang teaching sa Katoliko, gi-adapt niya gyapon. That's why, nga, okay, kini nga teaching Calvinism, makita mo gid ara dira, number 1, very false, kag wala nagapati sa finished work ni Jesus Christ ang kaluwasan. Gideny nila, Brad, ang salvation by faith. Gideny nila salvation is by grace through faith. Kaya kung nagapati pa sila, salvation is through the gospel, the finished work of Christ, dapat wala na ning perseverance of the saints. Ang aton perseverance subong para sa reward, not for salvation. Pero ang ilang teaching, true believers should persevere. Nakuha mo? Ang tinuod daw nga Kristohanon bad, magpadayon hasta katapusan. So meaning, pag ikaw bad, wala ka nakapadayon, nagtalikod ka, nagbiya ka, naglaylo ka, di ka luwas. Impierno ka gid. Oh. So, very, very erroneous mga utot. Okay? Wala tagi required sa Ginoo o good works. Kay, for our salvation. Kaya ang atong salvation, work ni Jesus Christ. Hello, amen? Wala na.
Anong hambal sa Timothy, Brad? Titus 2:3? Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Take note, but according to His mercy, He saved us by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay? Mga utod. So mercy. Okay? Ang atong work subong is the result of our salvation. Amen. Klaro, no? Wala na to gina-disregard ang good works. Yes, may good works ta. But never siya, Brad, mangin-part sa atong salvation. Ila diri, kailangan mo i-prove. Kailangan ka mag-persevere. Persevere. Magpadayon. Magpadayon. No? So, performance-based. So, pag wala ka nakapadayon, okay, you will not be saved or you will never be saved, mga kabiyanan. Okay? Now, okay? May gamay pa ta nga oras, mga kabiyanan. Muna nga dapat kita mag-research, mag-study, kag mangin familiar ta sa aton stand, lalo na mga utod sa, okay, the doctrine of salvation. Okay? Kung may araman nga dapat ma-master na to mga utod about doctrine, number one yun, aton basic is salvation. No? Kay kung familiar ka, grounded ka sa imo salvation, biskan ano pa na nga mga teaching, Brad, ang i-introduce sa imo, okay? Kabalo ka nga, ina siya, mga author, biblical ba or not? Okay? So, we believe, no? Kanang ginatawag nga Lordship Salvation. Okay. So, irresistible grace and perseverance of the saints. Perseverance. The word perseverance occurs but one time in the Bible. Okay? Diyan makita naton ang word nga perseverance. Kanang word nga perseverance. One time lang na siya ba nasulat. One time lang siya na-quote sa Bible. Pag wala iban ba, ginagamit siya si Apostle Paul. Okay? Okay, let's open our Bible, mga utod. Ephesians 6:18. Ephesians chapter 6, verse number 18. Ephesians 6:18. Chapter 6. Verse 18. All right, verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So this is the first time and only account sa Bible nga gigamit ang word perseverance. Kag kining word perseverance gi-address sa mga Christian. Amen? Saved na ni sila, mga Ephesian believers. That's why sa letter ni Paul, gi-encourage siya ang mga Ephesian believers nga mag-persevere sila sa pag-pray, sa pag-intercede through supplication. Sila nga, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So sa ano sila nga aspect mag-persevere? In prayer, in interceding sa mga believers, sa kanilang mga fellow saints, mga utod.
So never nga mag-persevere kita para sa aton nga salvation, kundi sa aton nga service. And particularly in prayer and supplication. Oh. Wala gyang balipol mag-persevere mo. Wala ni nagatukoy sa verse for salvation, but our service and our interceding. Okay, para sa pag-pray nato sa aton mga upod nga mga Kristohanon. Okay? Kanang word nga saints. So hindi di siya. Hindi ni para sa mga believer ang perseverance. Okay? Para ni sa ato nga mga saved na. This obviously has reference to prayer and not anyone's eternal salvation. On the other hand, there are several references to God's preservation. Okay? Iba na po ang preservation. So, mga utod, no? Okay, tandaan na to. Okay, at least kabalo ka. Pag nahambal ang tulip, dapat bisan acronym lang. Anong tulip? May tulip na ba? Bulak na siya. Bulak. Ano ang tulip? Bulak. Oh, tanong ba? So dapat pag sa doctrinal stand, kabalo ka, anong ibig sabihin sa tulip? May magtanong, gapati ka ba sa teaching sa tulip? Ano pang intindi mo sa tulip na teaching? So dapat nakaregister sa mind nato, Brad. Anong ibig sabihin? Total depravity. Letter T. Letter U, unconditional election. Letter I, irresistible grace. And letter P, perseverance of the saints. So mag-persevere, magpatuloy. Ang tuo daw nga Kristohanon, magpatuloy. So kung wala ka nagpatuloy, piki ka. So delikado ta. Kuna muna. So kung di na ka magpadayon, Brad, okay? Di ka legit. Kagabot silingon, dili tuod ang imo nga faith kay wala ka nakapadayon. Kaya mga utod, okay? Hopefully madugangan pa nato ini siya in the coming days para pa ma-strengthen kita. So tackle ko ni at least may ara kita overview. Amen. Kaya damo na mga churches, even ang famous nga pastor na congressman si Bini Abante, Calvinism ang iya teaching. Gapati siya, Brad. Ga-practice siya sang Calvinism. Kaya damo pa mga pastors, Brad. No? Napay bag-o karon. Okay? Napay bag-o karon nga nagagawa naman kining tawag nilang UDI. Outer darkness. Na di ba sa Mateo ihaboy ka sa outer darkness. Oh. Kana ara na pud na karon, nagalapta na sa Negros. Oh. Outer darkness. Gnashing of teeth. Oh. Outer darkness. So sino nang ihaboy dito sa outer darkness? Oh, damo na pud. Kaya importante gid mag-learn ta sa Bible Doctrinally Church. Amen. Nga mag-ano kita ba? Kay kung kulang ta, Brad. And kabalo kita in the last days, sa perilous times, damo mga teaching, Brad, maguruwa. Okay? Pag hindi ta careful, wala kita knowledge sa Bible, hindi kita grounded, hindi kita utod, no? Grounded in the faith. Dako gid ang tendency nga mawala ka, madala ka. Okay? Lalo na pag wala tayong background sa rightly dividing. Kaya importante nga mag-learn ta. Okay? Muna mamati ta kung may teaching. Tapos hindi lang ta mamati pag abot sa balay, study pod, basaha pod ang verse, intindiha pod. Kaya dako na siya nga bulig. Nga maybe hindi mo makat sa abdiri kaysa pero pag ikaw na lang nagameditate ka, ginahimay-himay mo, ginabalik-balik mo, maybe that's the time nga maintindihan mo pa. Kay hindi ba na kaisa na to kaagi diri makuha dayon naton. But little by little, of course with the power of the Holy Spirit, maintindihan nato. Kaya di kita maglaylo, no? Nabasa ko mga abiyan, si Tony Gonzaga, may ara siya podcast ba? Daw, ano nang pangalan siya program niya? Tony Talks. Tony Talks. Si Tony Gonzaga daw evangelical something, ano Brad? So may mga guest po siya. Tapos katong mga Christian, gina-interview niya. Kagang recent niya nga gi-interview,
Kato si Kuan, manghod ni Alexandra de Rossi, nung pangalan sa to. Kung si Impoy, anong komedyan bala nga si Impoy? Oh, na, amo na, sigurado ka na ba sa langit? Siya, siyempre, di pataka ano kay sa ano pata, permita makasala. So, dito gidiscuss ang salvation. O gi-share nga salvation. Nga. Ang salvation nato, dili na sa ato nakabase. Kung di base na sa gihimo ni Jesus Christ. Kaya kung kita, wala kita. Pwede ka karon nga mag-ask ng sorry na pod. Makasala ka, mangayo ka sorry, kasala ka na pod. Pero, ang aton sala, gipatawad na once and for all. That is why, not necessary, every time makasala ka, mangayo ka naman sorry. Pag nakasala ka, mangayo ka sorry. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So ang aton sala, once and for all na patawad. Even sala tanga kaming pa, wala pa nato nahimo, upod na to gipatawad sa Ginoo. Kaya kung wala pa sige ta pangayo, sorry bad, kailangan naman mamatay si Kristo para patawaron ta sa atong sala. Hindi. Kaisa lang. Okay? Mga kabiyanan. Dapat, non-stop ang aton learning. Amen? No? Like I said, kita mismo mag-learn. Okay? Basa ta sa balay. Okay? Open sa Bible, sa imo balay. Intindiha. Di mo man maintindihan tanan. Pero little by little, pagi sa bulig sa Spirit. Hindi ta magtinamad. Amen? Kay sugo sa Ginoo mag-study kita. Mag-study kita. So, I hope na kahit paano, may ara lang kita ginatawag nga biskan overview lang. Ano nang tulip? Ano nang Calvinism? Ano ang background ni John Calvin? Okay? Importante na siya mga kabiyan. At least kahit paano, Brad, natay gamay ma-refute. Naway kita gapati nga ang Kristohanon mag-persevere para maluwas. Para ma-prove niya nga luwas siya. Okay? Nagpadayon siya kay naluwas siya. Magpadayon man siya o hindi, gapati kita ang kaluwasan di madula. Wala nakabase sa pagpadayon. Nakabase sa gihimo ni Jesus Christ. Amen. Let us all stand. Let us pray. Father, we thank you, Lord, sa imong lesson. Salamat, Lord, sa short discussion. Di ko man ma-elaborate